Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nagulantang ang mga mag-aaral, guro at mga magulang sa nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Batay sa pinakahuling ulat, 3 ang nasawi habang 13 iba pa ang nasugatan sa insidente. Pag-usapan na natin tungkol dito sa itong nangyaring school shooting sa Leyte, sa Tacloban, mga kabunyog. Sa hindi nakasubaybay dito sa pangyayaring ito, mga kabunyog, ito ay tungkol sa nangyaring school shooting sa San Jose National High School. Ito, mga kabunyog, ay isang public high school doon sa Tacloban, Leyte. Malapit daw ito sa airport. So dito sa nangyaring ito, mga kabunyog, mayroon ng report ang PNP. Ang insidente ay kinasasangkutan nitong dalawang minors. Ito yung issue kasi dito, na ang may kagagawa ng krimen ay mga minors, Yung isa 15 years old, yung isa 14 years old. Yung nasa kabila, yung nakaputi, pinangalanan lang nila yan alias Rod. Tapos yung sa kanan, yung nakaitim, yan yung alias Nash, Sila yung dalawang di umano'y na involved dyan. Itong alias Rod, yung sa kaliwa, 15 years old yan. At saka yung alias Nash, yung sa kanan. Pareho sila estudyante. Itong insidente ay nangyari, ito mga kabunyog. Type of incident, shooting incident at about 9:20 a.m. of June 22, 2026 inside San Jose National High School located at Barangay 87, San Jose, Tacloban City. Pag ang nai-involve, mga kabunyog, sa ganyang insidente ay minors, ang tawag sa kanila ay CICL. Yan po ang legal na terminolohiyang ginagamit. Hindi sila tinatawag na accused or CICL. Children in conflict with the law. Yan Yan ang ibig sabihin, mga kabunyog. CICL. Children in conflict with the law. Under custody yung dalawa, alias Rod, 15 years old, grade 9 student, alias Nash, 14 years old, grade 10 students. Ang biktima dito ay 23 na minors. Ang namatay ay 3, 2 babae, 1 lalaki. Ang injured dito ay 20. Sa 20 na yan, naka-confine pa yung 13, dinischarge na yung 7. So yan, mga kabunyog, yan yung dyan. Ito yung timeline. Yan, nakikita nyo dyan, chronology of events. Ayan, mga kabunyog. So, sa pangyayaring ito, mga kabunyog, ang involved dito ay 2 minors. 2 minors yan. Kaya nagiging mainit ngayon ang issue na ito kasi si Robin Padilla, sinasakayan niyang issue na yan. Sinasakayan yan ngayon ni Robin. Gusto niyang ibaba daw yung criminal responsibility from 15 to 10. Sa atin ngayon na batas, mayroon tayong tinatawag na Juvenile Justice and Welfare Act. Juvenile Justice and Welfare Act. Ang juvenile justice natin, ito yung sistema ng hustisya natin. Ang sistema ng hustisya natin, kapag ang nai-involve o nasasangkot ay mga minors. Ang minors ay below 18.
Kasi ang legal age sa atin ay 18. So kapag ang nasasangkot o nai-involve sa mga insidente ng krimen ay mga minors, mayroon tayo, ang umiiral na batas sa atin dyan, yung tinatawag na Juvenile Justice and Welfare Act. Ngayon, nalalagayan ngayon sa mainit na issue kasi sinasakayan yan ngayon ni Ruben Padilla at ng mga DDS kung ano-anong propaganda ang pinapalabas nila at sinisiraan nila dyan si Senador Kiko Pangilinan. Kasi si Senador Kiko Pangilinan ang ang isa sa mga nagtulak ng batas na yan. Yung Juvenile Justice and Welfare Act. Ngayon mga kabunyog, tinitira ng mga DDS si Senador Kiko Pangilinan. Sabi ng mga DDS, ayan, so ngayon, sisihin nyo yung senador dyan na nag-promote niyan. Si Ruben Padilla naman, sinasakayan yung issue, sila Sara Duterte na mga DDS. Sabi nila, so kita nyo na ngayon, kita nyo na tama yung mga patakaran ni Tatay Digong daw nila. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung nila ngayon. So, ginagamit itong isyung ito ng pangyayari ngayon sa Tacloban para isulong yung kanilang mga agenda. Ano na naman, pinapalaki na naman yung issue, sinisisi si Senador Kiko Pangilinan sa pangyayari na yan. Tapos si Ruben Padilla nagiging maingay na naman. Sabi niya, tama ako. So kita nyo, tama ako. Tapos yung mga DDS naman, nagtutulak na naman ng kanilang mga sinabi nila, tingnan nyo, kasalanan niya ng senador na nagtulak niyan. So, sa ganyang sitwasyon mga kabunyog, nagiging mainit ang debate ngayon. Ano ba talaga ang tamang pagtingin dyan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.